Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Tahimik si Mara habang binabasa ang mensahe sa kanyang inbox. May desisyong kailangan niyang panindigan. Isang desisyong tama, ngunit may kapalit. Alam niyang kapag nagsalita siya, may masisirang relasyon o samahan. Kapag nanahimik siya, ay magiging mas madali para sa lahat. Walang away, walang gulong mangyayari, pero may konsensyang unti-unting naninikip, nababagabag. Hindi naman duwag si Mara, pero totoo rin na natatakot siya. Natatakot mawala ang tiwala ng iba sa kanya. Natatakot mapag-iwanan. Natatakot sa magiging tingin sa kanya kapag pinili niyang maging tapat. Sa ganitong mga sandali, ang takot ay hindi palaging malakas o makikita agad sa tao. Minsan, ito'y tahimik sa loob na nagtutulak lang para umiwas o manahimik kahit alam ang tama. Nagpapatay mali siya para hindi madamay sa kaguluhan o away. Ito ang konteksto ng paalala ni Pablo kay Timoteo. Hindi niya sinabing walang dahilan para matakot. Sa halip, ipinaalala niya kung anong espiritu ang ibinigay ng Diyos, hindi espiritu ng takot, kundi ng lakas, pag-ibig, at disiplina. Mahalagang maunawaan na ang lakas na tinutukoy dito ay hindi galing sa tapang ng loob ng tao. Ito ay bunga ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa kanyang mga tinubos. Ang pag-ibig ay hindi emosyon lang, kundi pag-ibig na handang magpakasakit para sa tama. At ang disiplina ay hindi self-control na pinipilit, kundi pusong hinuhubog ng biyaya upang manatiling tapat kahit mahirap. Ang Espiritu ay hindi ibinigay para gawing madali ang buhay, kundi para bigyan tayo ng kakayahang tumayo, hindi sa sarili nating lakas, kundi sa katiyakan na ang Diyos ay kasama natin. Kaya ang tanong ay hindi, takot ka ba? Kundi dapat ay, sino ang pinanghahawakan ko sa gitna ng takot? Nang piliin ni Mara na gawin ang tama, hindi biglang nawala ang takot, pero may kapayapaang sumunod. Isang katahimikan na nagmumula sa kaalamang. Siya'y umaasa hindi sa sarili, kundi sa Diyos na tapat. Sa anong bahagi ng iyong buhay na kumilos ka na hindi dahil sa takot, kundi sa lakas, pag-ibig, at disiplina na mula sa Espiritu ng Diyos? Panginoon, alam mo po ang mga takot na tahimik kong dinadala. Salamat po dahil hindi mo ako iniwan sa aking kahinaan. Ibinigay mo ang iyong espiritu, hindi para umatras ako, kundi para tumayo ng may lakas, pag-ibig, at disiplina. Tulungan mo po akong magtiwala sa iyo na gawin ang tama, na dapat sa iyo ako kumakapit, hindi sa aking sarili. Sa pangalan ni Jesus, Amen.